Tuwing ika-25 ng Pebrero sa Pilipinas, ating inaalala ang diwa ng EDSA. Ngunit ano nga ba ito? Bakit natin ito inaalala at gaano ito kahalaga? Halina't alamin ang maikling kasaysayan ng 1986 EDSA People Power Revolution dito sa Bite Sized. Bago pa ang mapayapang pag-aaklas ng masa, isinailalim ang bansa noong 1972 sa batas militar ng dating presidente na si Ferdinand Marcos Sr. kung saan binuwag ang demokrasya, sinupil ang media at talamak ang paglabag sa karapatang pantao. Ang tindi ng korupsyon at krisis sa ekonomiya ang mas nagpaalab sa galit ng taong bayan laban sa pamahalaan. Samantala, ang pagpaslang naman kay dating Senador Benigno Ninoy Aquino Jr. noong 1983 ay ang naging mitsa ng tuluyang pag-aaklas at siyang lalong nagpagising sa sambayan ng Pilipino. Sa gitna ng lumalakas na panawagan para sa pagbabago, idinaos ang snap elections noong ika-7 ng Pebrero 1986 kung saan nagharap sina Marcos Sr. at Corazon Aquino. Ngunit dahil sa mga ulat ng malawakang dayaan, lalo lamang umigting ang galit at pagkilos ng taong bayan. Pagsapit ng ika-22 hanggang ika-25 ng Pebrero, milyon-milyong Pilipino ang dumagsa sa Epifanio de los Santos Avenue. Dala ang panalangin at kapayapaan bilang sandata. Sa panawagan ni Cardinal Sin sa Radyo Veritas, napatalsik si Marcos at nanumpa si Aquino bilang bagong pangulo sa gitna ng mapayapang pagkakaisa. Nang dahil sa EDSA People Power Revolution, nanumbalik ang demokrasya. Naitatag ang 1987 Constitution na nagpatibay sa pagprotekta sa karapatang pantao at naglimita sa kapangyarihan ng isang pangulo. Higit pa sa isang makasaysayang tagpo, ang revolusyon ay paalala na ang kapangyarihan ay nasa mamamayan at ang kalayaan ay mahalagang protektahan at ipaglaban.